Bagsak ang trust rating ni PBBM sa latest surveys ng SWS at Pulse Asia. Bakit naman kaya? Kausapin natin ngayon si political analyst Lester Balmatero para sa kanyang mga opinyon. Magandang gabi po sa inyo, Profesor. Hi Corina, magandang gabi at Happy New Year. Happy New Year! So parang hindi masyadong happy ang Malacanang sa ngayon. Ano po, dahil po dito sa -3, kung hindi po ako nagkakamali, ang naging rating ngayon, trust rating ni Pangulong BBM. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan? Well, yung survey na nilabas ng Pulse Asia, based doon, ang pinaka number one na issue ng mga Pilipino ay yung mataas na presyo ng bilihin. Pero ganito siya, no? Kasi kung titignan mo, yung inflation naman natin, according to our data, nasa 1.6% lang yung inflation. Ibig sabihin bumaba, yan, no? Or nag-ease yung inflation natin this year compared to last year. Ibig sabihin, hindi nararamdaman nung taong bayan yung pagbaba o yung pag-ease ng inflation natin. Pangalawa, mukhang may kulang din doon sa pag-communicate, no, kung ano man yung ginagawa ng gobyerno sa tao. Tsaka tandaan din natin yung Pulse Asia survey, ginawa siya December. So papunta tayo ng Christmas season. Tapos maririnig mo yung mga comments coming from say DTI, no, na kasya yung 500. Mas naramdaman nung taong bayan na na hindi kasya at hindi nila afford, no, yung mga pagkain o handa this coming December. Tapos kasabay pa noon ay yung malaking yung issues pagdating doon sa graft and corruption. I think nakita ng taong bayan na yung issue ng graft ng corruption ay hindi lang siya issue per se, no, ng corruption. Ang issue ng corruption ay related, no, doon sa kakulangan ng serbisyo para sa taong bayan. Okay, so nakikita po ba ninyo ang medyo kaibang findings sa survey ng SWS at ng Pulse Asia? Ano po ang ibig sabihin nun? Well, yung sa SWS nasa 30% din, no. Yung trust rating ng pangulo. Doon sa Pulse Asia nandoon din, nasa roughly 30% din, yung trust rating ng pangulo. Mukhang nagkaiba doon sa distrust. Kasi yung sa Pulse Asia nangyari siya I think November, no. Yung sa SWS November siya ginawa. Tapos yung sa Pulse Asia naman ay December siya ginawa. Tingin ko malaking bagay yung pagpasok ng Disyembre papunta doon sa Pasko, mas lalong naramdaman, no, nung taong bayan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. O hindi nila naramdaman, no, yung pag-ease ng inflation, tapos palala pa, no, yung issue ng korupsyon. Tapos mukhang nagkulang yung ating yung Malacanang, no, yung administration doon sa kanilang mga pangako, especially yung mga mananagot doon sa corruption issues. Okay, so is it that alarming? Hindi po ba lahat ng mga pangulo na nasa ganitong estado na sa kanilang termino ay bumababa, but is this lower than expected? Yes, lower than expected ito. Tapos panahon ito, yung huling ganito na negative ay panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, no. So alarming siya in a sense that baka pwede, kasi mukhang papasok na siya, no. Baka pumasok siya doon sa pagiging lame duck presidency, no. At kapag ka lame duck presidency ka, yung mga panukala, mga batas, mga policies, mga programa na nais mong i-push, posibleng hindi completely magawa. Pangalawa, dahil papasok na rin tayo doon sa election season. Tingin ko this coming year, no, itong taon na to, 2026, magkakaroon ng alignment ng mga alliances siya, no, in preparation for the 2028 election. So, alarming siya kung sino man yung magiging endorso ng ating Pangulo. Mukhang matatalo kapag hindi nag-improve yung performance at trust rating ng Pangulo in the coming months. Paano naman kaya siya makakabawi, Prof? Okay. Dalawang bagay, no? Kasi sabi ko nga, yung main issue ng mga Pilipino ay kagutuman at yung mataas na presyo ng bilihin at yung corruption issues, no? Pero kung titignan natin, kahit nag-ease yung ating inflation, hindi siya naramdaman ng taong bayan. So I guess kailangan gumawa pa ng mga programa yung ating kasalukuyang administrasyon kung saan mas mararamdaman ng taong bayan yung na maabot, no, yung mga presyo ng mga bilihin. That's number one. Number two, yung issue ng corruption, malaking issue kasi ito pero tingin ng taong bayan hindi sapat. Hindi pa rin sapat yung ginagawa ng Pangulo natin at ng administrasyon para panagutin yung mga nagkasala dito sa korupsyon ito. Pangatlo, dahil perception din, no, yung usapin ng performance at ng trust, kailangan
magtrabaho yung mga secretaries, no, ng Pangulo para ipaalam sa taong bayan kung ano yung ginagawa ng taong bayan. I think very limited kasi yung mga officials natin na nagpo-provide ng information, no, sa taong bayan. You have the DPWH Secretary, tapos si Secretary Gatchalian, no, ng DSWD. Oo. Sila pa lang yung medyo active, no, sa social media to communicate kung ano yung ginagawa ng mga departamento nila. So I guess more bukod doon sa kailangan maramdaman ng taong bayan, kailangan yung perception through communication, no, social media and so on, kailangan ma-deliver din siya sa taong bayan. So, sa palagay po ba ninyo kaya medyo tumaas ang ratings ni VP Sara ay dahil siya lamang ang nakakapagdeklara pa lang ng malamang na intensyong tumakbo bilang Pangulo? Yes, yan yung isang reason. Pero tingin ko kasi, ano naman yung Vice President naman kasi, kadalasan insulated siya doon sa performance ng administration. Because yung Vice President, hindi naman siya part, no, ng government. So lahat ng problema ng taong bayan, say pagkain, kagutuman, mataas na presyo ng bilihin, trabaho, tas ito ay korupsyon, laging mako-connect mo siya doon sa present administration, doon sa presidente. Kaya to some extent insulated yung vice president natin. Tapos yung karamihan pa ng issues ngayon, talagang dumediretso, no, doon sa presidente. Mukhang hindi na masyado na pag-uusapan yung ilang mga issues, corruption issues related to the vice president. Pero tingnan natin, tingin ko this coming February or March, no, mayroong movement, no, para mag-file, possibly mag-file ulit, no, ng impeachment complaint against VP Sara. At kapag lumabas ang mga testimonya, ang mga ebidensya, baka bumaba ulit. Ano You're po, correct. last question. Ano po ang inyong political outlook sa 2026? Medyo mas magiging magulo, maanghang? Ito ba ang panahon ng pagpili na kung kanino aalyansa ang mga politiko? Tingin ko mangyayari yan ngayon eh. Pero tingin ko mas magdi-deep pa, no, yung ating polarization, yung political polarization this year. Number one, dahil yung mga kakampi ng administrasyon sigurado ay gagawa ng mga aksyon laban sa kay VP Sara. That's number one. Number two, yung realignment, no, ng alliances. Kung yung nakaraang taon may mga ilang pang politiko na hindi sigurado kung saan sila papanig, tingin ko may unti-unti ng mabubuong mga alyansa this year, no? Magiging malinaw na kung nasaan sila nakapanig in preparation for the 2028 election. So, tingin ko mas lalong titindi yung divide sa politika natin this year. Maraming salamat po sa inyong oras at manigong bagong taon, political analyst Lester Balmatero. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.